Ang tanong po kabayan ka-update, sapat na nga ba na magkaroon ng isang property para yumaman? Ay! Usapang yaman to kabayan. Ang daming nag-PM sa akin, ultimo mga hindi ko kliyente, no? Fan na fan talaga ng flipping mismo. Okay, kabayan ka-updates, kasalukuyan nyo nga pong nakikita ngayon, no? Ang construction updates dyan mismo sa Twin Residences as of April 4, 2024, dyan po mismo sa Las Piñas City. Ang Light 2, dyan po mismo sa EDSA Boni MRT Mandaluyong as of April 11, 2024. At ang Glam Residences dyan po mismo sa GMA Kamuning QC as of April 11, 2024. Para mapanood nyo nga po ang full video ng mga construction updates na yan, kabayan ka-updates, please click the link sa ating description box para mapanood nyo nga po ang mga construction updates na yan sa Twin, Light 2, and Glam. At kung kayo po ay interesadong malaman ng buong detalye ng Glam, Light 2, and Twin, please DM me on WhatsApp. That's 63-915-2814355. 63-915-2814355. Isa pong magandang araw po sa lahat po ng mga kabayan and ka-updates. Sa Luzon, Visayas, Mindanao, buong Pilipinas, saan mang panig man kayo ng mundo, magandang araw po. Ako po ang inyong virtual SMDC International Property Specialist, Justin Archeda, at ito ang SMDC Podcast. Kabayan ka-updates, kamusta po kayong lahat? Today is April 14, 2024, araw po ng linggo. Naku, napakainit po talaga kabayan ka-updates ngayon. Sobrang init, ha? Naku, sa lahat po ng mga nasa labas, magbaon na napakaraming tubig. At isa po ito sa mga malaking pahirap sa atin kapag tayo nga po ay nagtatrabaho. Etong init ng panahong ito, kabayan ka. Naalala ko nga lang bigla, no, nung ako po ay nagsisimula pa lang sa industriya, hindi pa uso ang mga online kabayan ka updates. Talagang iba po ang sakit ng tirik ng araw. Yung sakit na dumadampi sa balat mo, ay nako. Yung effect sa iba, parang namumulang tisay or tisoy, no? Pero sa kaso ko nga po, parang namumulang nasusunog. Ganun po ang epekto nga po sa ating kabayan ka-updates. Parang nasusunog po tayo. Imagine mo, itim ka na nga tapos Oo, pero naku, okay lang yan sa ngalan po ng trabaho para sa ating para sa future ng ating pamilya, para sa future ng ating sarili, at future ng mga online shopping natin. Oo, nako, tis lang syempre. Alam ka namang hindi tayo magtrabaho, papaano kakain? Papaano magkakape sa sa mga coffee shop? Papaano magpo-post sa Instagram ng mga bakasyon? Ha? Kung walang trabaho. Hindi naman tayo heredera. So, dapat talaga ay trabaho, tisin ng init, at trabaho. Wala mo punchline doon. Okay. Nako, kabayan ka-updates, tayo nga po ay napapakinggan sa Apple Podcast, YouTube Music, YouTube channel and Facebook page, and Spotify. Nako, kung saan man kayo nakikinig ngayon, ha, maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood niyo po sa akin. In all fairness, sa Apple Podcast, nakita ko yung mga analytics. Ayan. Nakikita ko nga po yung mga analytics, medyo talagang
umaariba nga po ang ating Apple Podcast. Oo, nakakatuwang isipin, no? Kasi um, parang Thailand din kasi ang SMDC or consultant na merong Apple Podcast. Oo, nako kabayan ka updates, maraming salamat po sa lahat po ng mga patuloy niyo pong pakikinig sa akin every Sunday ng alas 11 ng gabi. Nako, sana po kung kayo po ay nagmamaneho, kung kayo po ay nasa trabaho, or kumakain, or me time, ayan, or di naman kaya siguro yung iba ginagawa, pampatulog po yung aking podcast. Oo, gaya nga po ng sabi ni ng aking dating PA, no, na sa SMDC before, si Miss Gia Araw, na nasa kabilang grupo ng ginagawa daw niyang pampatulog ang aking podcast. Oo, dahil daw medyo ewan ko ba, baka may something daw sa boses natin na hindi daw pampagising, pampatulog. Oo, naku Miss Gia ha. Oo, mega shoutout to you and sa lahat po ng mga PA namin sa SMDC. Ayan, sina Min, sina Stephanie, sina ano ba, ang dami natin eh. Ang dami mga PA, no. By the way, sa mga hindi po nakakaalam, itong mga PA na to, Kabayan Ka Updates, sa kanila lang naman dumadaan yung mga dokumento kapag kami po ay nagbubook ng reservation. Mm. So for example, kayo po ay nag-reserve ng unit. Oo. Inaayos po namin ang mga dokumentong ito, pinapa-fill up namin sa inyo, and then if-forward po namin sa kanila. So sila na nga po ang bahalang mag-book, no, or mag-finalize ng mga kung ano yung mga kulang or mag-check. Ayan, sila yung bahalang mag-book ng unit bago nila ipasa mismo sa documentation, ayan, ng SMDC. Isa lang po ang aming PA. Naku, napakasipag nitong taong to. Oo, pumapasok. Anong oras, ha? Hindi na nagla-lunch kasi pumapasok alas 12. Alas 12 pumapasok, di ba? Nakakahiya naman kung magla-lunch break ka pa, iya. Oo, hindi kasi Kabayan Ka Updates, minsan din kasi medyo nag-aano nga din sila, no? Parang nag-overtime. Kasi of course, may mga kliyente nga po kami sa ibang bansa, no? Dahil nga po minsan iba-iba yung aming oras nung pagpasa ng mga dokumento. Minsan nga po sila ay nagpapanggabi. Ayan, oh, 'di ba? May graveyard. Speaking of time po ng pasok, no? Kasi dahil nga po sa lala nga po ng traffic, no, ng ating ng Metro Manila nga po ngayon, nagbago nga po ng oras pasok ka ng trabaho. Kung dati 8 to 5, ngayon 7 a.m. to 4 p.m. Kasi nga po, medyo sa lala nga po ng traffic talaga, Kabayan Ka Updates, talagang ang hirap bumiyahe pagpapasok ka sa trabaho, pag pauwi ka ng bahay mo galing trabaho. Imagine mga 4 hours daily ang niyanakaw ng oras ng traffic sa atin. Imagine that. Unless kung ikaw ay nakatira sa mga SMDC projects, 'di ba? O yung mga iba na yung mga empleyado diyan sa SMDC sa Mall of Asia, yung iba nangungupahan na nga po, Kabayan Ka Updates. Kasi nga iba talaga ang lala ng traffic, no? May mga iba diyan mga katulad ko mga consultants, no, may mga ibang direktor na nasa SMDC, talagang minabuti na nga nila na doon mismo na kumuha sa Mall of Asia para tawid na nga lang naman or lakad na nga lang naman dahil ang hirap talaga, Kabayan Ka Updates. Ang hirap po talagang bumiyahe. Ako po, nasa Pasig nga po ako ngayon, pero ang oras ng biyahe ko, kung walang traffic, mga 1.5 hour. O, pero pag tayo nga po ay inubutan ng traffic, mga 2 hours na. Kasi bandang east side pa lang, grabe talaga ang bumper to bumper po talaga dyan mismo sa east side, no. Well, sabi ng iba, parang senyales nga po ng magandang ekonomiya yung traffic. Oo. Pero yun nga, Kabayan Ka Updates, billion po ang nawawala sa atin. Oo, according po yan sa mga balibalita, mga billion talaga ang mga nawawala dahil lang po sa traffic bawat araw.
'Di ba? So yun nga kabayan ka-updates, kaya nga po ako talaga, ako'y nananalig talaga kabayan ka-updates na matapos na itong mga proyekto ng ating gobyerno, lalong-lalo na nga po itong Metro or Mega Manila Subway project na yan. Diyos ko Lord, parang ano pa bang taon to? Oh, parang ano pa nga bang petsa ito kabayan ka-updates, no? Um, kasi parang ano pala, mga 2016, I guess, 2016, 2017, parang nababalitaan na nga po itong proyektong ito. Pero tapos na-move dahil nga po nagka-pandemic, no? Pero ito nga po, ayon nga po sa mga bali-balita, nasa 40 to 45% na, no, yung gawa ng Mega Manila Subway project natin. Oo, so ito yung mga ano, no, ito yung mga estasyon according po ito sa page ng Taguig Unlimited. Okay, sa Facebook page ng Taguig Unlimited, no. Parang kinonfirm po, ayon po sa article na ito, na last March 7, 2024 ay meron tayong 17 na kumpirmadong istasyon na umabot na 33 kilometers mula Valenzuela hanggang Parañaque. Kasama nga ang isang branch line na papuntang Ninoy Aquino International Airport, no? So, ito yung mga station po kabayan ka-updates. Meron tayong East Valenzuela Station, Quirino Highway Station, Tandangsora Station, North Avenue Station, Quezon Avenue Station, East Avenue Station, Anona Station, Camp Aguinaldo Station, Ortigas Avenue Station, Shaw Boulevard Station, Kalayaan Avenue Station, BGC or Bonifacio Global City Station, Lawton Station, Senate DepEd Station, NAIA Terminal 3. Ayan, so may nakalagay na branch line, no. FTI Station and Bikutan Station. Eto, duda ko nga po dito sa Shaw Boulevard Station. Parang tingin ko na to. Ito yung parang may dalawa kasing Ortigas Station before. Oo. Parang may South and, kung doon nagkakamali, South and North. No, pero tingin ko binago na nga po ito. Etong Shaw Boulevard na ito po yung bandang nasa Meralco Avenue. Oo. Ay, hindi. Sa bandang Kapitolyo. Ayan, Kapitolyo nga po kabayan ka-updates, no. Itong Shaw Boulevard Station. Ayan. So, tapos parang dito kasi sa litrato na pinost po nila, parang meron ditong NAIA Terminal 1 and 2. Oo. So, medyo hindi ko nga alam bakit 17 ang nakalagay na confirmed station, pero dito sa Metro Manila Subway Project Station, sa picture na to, according po ito sa, ano ba to? Sa post ng Taguig Unlimited, ay merong na iya 1 and 2. Okay, pero kasi 'di ba kabayan ka-updates, sa ibang bansa nga po kabayan ka-updates, parang ano kasi, parang ang mga lines talaga pagdating sa mga airports nila or paliparan talaga ay konektado ang lahat ng mga terminal. Parang sa Taiwan, merong shuttle, oo, may shuttle, tapos meron ding train. Ayan, so may mga ganun sila kabayan ka-updates, no, sa Taiwan. Pero may mga ibang terminal na hindi sakop ng tren, kung di ako nagkakamali. I-correct niyo po ako kabayan ka-update sa mga Taiwan dyan. Kung di nagkakamali, parang may sakop lang. Na for example, kung Terminal 1 ka, may to Terminal 2, may, for example, Terminal 1 to Terminal 2, ayan, passable ng train yan. Pero pag from Terminal 1 to Terminal 3, parang kailangan mong mag-shuttle. Parang ganun. Oo, kasi last time, nung ako nga po ay sumakay dyan, parang sabi nung, may napagtanungan ako ng mga staff sa airport na plano ko ang pumunta ng Terminal 3, parang 3 atay na yung naano ko. Sabi niya, ako nga daw po ay mag-bus. No? So, ganun po. Ay,
Wait. Teka lang, baka mabash tayo. Hindi pala Taiwan ito, Singapore pala to. Oo, Singapore. Diyos ko, Singapore pala to. No, baka may mga taga-kabayan captives na sa Taiwan. Ano sinasabi niya? Singapore pala to, kabayan captives, no? Yun, Singapore. Ayan. So, may mga ganun po kaming mga moments, no? Or ako moments before na parang kailangan daw mag-shuttle daw ganyan. Pero kabayan captives, ito nga po, kapag na fully operational or buo na nga etong Mega Manila Subway na ito, nako, ang masusuportahan or maka-accommodate ng total ng mga pasahero bawat araw ay 519,000 per day. Oo. So siguro malamang sa malamang yung mga pupunta ng mga airport hindi na mag-aano yan, hindi na magkokotse yan. O bawas ang traffic 'yun. Yung mga pupunta ng mga ng bato, yung BGC. Diyos ko, minsan ako nga po ay naliligaw diyan, yung mga iba siguro hindi na magkokotse kasi in all fairness to BGC, walkable yan, walkable community. So hindi na rin magkakotse-kotse yung mga iba diyan. Oh. So ako naniniwala ako na naligaw na may effect talaga kapag nabuo na nga po itong Metro Manila Subway project na ito. Oo. Yun nga lang kabayan captives na habang ginagawa pa lang po ito, nako, pagkakataon yun po kabayan captives na kumuha ng magandang unit dyan po mismo sa Gold Reso at Gold Residences bago mahuli ang lahat, bago magmahalan, no? Magaganda pa yung mga promo natin, magaganda pa yung mga discounts, ayan. Kumuha na po kayo. Ito, sa bandang East Avenue or Quezon Avenue, meron tayong Glam dyan, Glam Residences. Oh. So, ang dami. Kumbaga, tsaka bababa pa ng mga terms natin para sa mga projects na yan. Para malaman nyo nga po ang buong detalye ng terms na yan na kabayan captives, i-DM nyo na po ako please. Or else, baka maubusan po kayo ng magagandang units dyan mismo. Ayan, sa Gold Resi and Gold Reso. And syempre yung Glam din pala, nakalimutan ko, Glam Residences. Okay mga kabayan and ka-updates, ito nga kasi may mga kliyente nga po tayo na parang yung iba, hindi nila nararamdaman yung usad sa real estate property or pag-invest ng real estate property. Ang tanong po kabayan ka-updates, sapat na nga ba na magkaroon ng isang property or isang hinuhulog-hulugang property para yumaman? Ay! Usapang yaman to kabayan. Oo, yung mga mukhang pera dyan. Wala namang masama kabayan ka-updates, dahil syempre gusto lang natin bigyan ng magandang buhay ng ating pamilya. Wala akong masama doon kabayan ka-updates, So, okay lang yan, magmukhang pera. Wag lang mahalin ng pera. Hindi magandang mahalin ng pera, syempre. Oo. Kumbaga parang basta't walang natapakan ng tao, okay lang yan, 'di ba? So yun nga kabayan ka-updates, parang kasi ang daming nagsasabi, parang may mga iba tayong mga kliyente, parang sapat na nga ba talaga na magkaroon ng isang property para yumaman? Kasi may nagtanong din sa akin yan na parang okay na ba Justin ang magkaroon ng isang property para yumaman? Para mabigyan ko ng magandang buhay ang pamilya ko, para magkaroon ako ng magandang kapag ako ay nagretiro na, wala na akong iisipin, wala na akong poproblemahin, kasi may isa akong property. Ako kabayan ka-updates, like ko nga po sinasabi kabayan ka-updates, kapag kayo nga po ay kumuha ng property, baka nyo na nga pong dinidesenyo yung magiging future nyo someday. Ganyan. O di naman kaya gusto nyong i-multiply, ayan, yung good term, i-multiply ang sarili nyo, pwede. Kasi nga, syempre, habang kayo nga po ay nagtatrabaho, meron ding asset na nagpo-produce mismo ng pera. 'Di ba? So, yun po yung tinutukoy ko. Pero kasi kabayan ka-updates,
para sa akin kasi kabayan ka-updates, hindi po sapat ang isang property para mas sabi mong successful ka na. Kasi ito po ay isang uri ng negosyo. 'Di ba? Ang Jollibee hindi naman yan yumaman dahil sa isang branch lang eh. 'Di ba? Kung as a negosyo, hindi lang isang restaurant ang nagpayaman kay Jollibee. Nagpayaman kay Jollibee ang dami niyang branches. Ang dami niyang pwesto or mga fast food restaurants, ang dami. So, hindi ito yumaman dahil isa lang, no. Kaya nga, may mga iba sa mga kliyente ko nga, like kung sinasabi, magtanim, i-grab yung opportunity na sa pre-selling pa lang. Pag pre-selling pa lang, kasi ang thinking agad natin bilang investor, ay kasi, dagdag bayaran na naman, medyo hindi ko na kaya yan, ganyan. Ako, kabayan ka updates, ako, paniniwala ko nga po talaga dyan, kapag meron kayong hinuhulog-hulog ang property, yes, talagang andun yung mga adjustments, andun yung sakit. Kasi may mga bagay na hindi mo na kailangan, na hindi mo na nga maibili, kasi alam mo yun, may mga dahilan ka para itabi yung mga mga pera. Pero imagine kung wala kang naitabi, tumanda kang wala kang naitabi, ano mangyayari? 'Di ba? Kaya ako talaga kabayan kapis, naniniwala talaga ako na dapat talaga wag lang tayo magstay sa isang property. Kailangan multiple. May sinabi si Sharon Cuneta before about sa parang na-interview siya about sa kung kailan daw niya nakuha yung first billion niya, or billion na niya na siguro naipon ganyan. Parang yun yung title mismo ng video eh. Parang ang sabi niya, ang turo daw ng tatay niya, it's difficult to save your first million kesa yung makapag-save ka ng 10 million. No, napakahirap doon ng ganun kabayan ka-updates na mag-ipon ka ng ako ramdam ko parang sa laki ng mga bayarin, sa dami ng mga bayarin ngayon, totoo lang baka lang may mamang tanong na kasi nasa property ako, yung iba iniisip mayaman na talaga ako. Alam niyo kabayan ka-updates, wala akong savings. May savings tayo pero in case of emergency, pero yung savings talaga parang parang anytime pwede ka maglabas ng 1M. Wala akong ganun. Kasi ngayon nga parang, ang thinking ko nga lagi, parang kapag may pera ka, kahit nakatabi sa bangko, makukuha mo yun eh. Parang andun yung temptasyon na makukuha mo rin naman yung pera. Siya talaga, kabayan kapis, ang kwento nga niya, kumuha nga daw talaga siya ng mga pre-selling. So, tanim-tanim din, ganyan. Parang ginawa niya, parang finul down payment niya lahat ng pre-selling. Pagkatapos nun, hinintay niya mag-turnover. So, nung final down payment niya, wala siyang gaanong iniisip. Parang hindi siya naguhulog. Final down payment nga niya eh. So, yung, for example, kung 4 years matapos yung project, 4 na taon siyang naghihirapan niya. Doon hindi naman niya kinaya talaga na mag full payment. No? Parang may mga iba, parang may utang daw siya. Oo, inamin niya, may utang pa rin siya, ganyan. Kasi parang, naniniwala nga siya, may good and bad utang. Okay, so pag good utang, di ba, pag sa mga, masabi mo lang na good utang yan, kung pag inutang mo yung, itong perang to, pero may babalik sa'yo. Pero bad utang is, totally, liability. Wala talaga. Oo. So, ganun nga po ginagawa niya. Parang binubuo niya yung down payment, and upon turnover, may iba parang fully paid niya, yung iba parang inuutang daw talaga yun sa bangko. Pero ngayon kabayan ka-updates, nakasaan ngayon si Miss Sharon Cuneta. 'Di ba? Parang yes, nagtrabaho pa rin siya, pero may mga pagkakataon na hindi na nga siya nakapagtrabaho, pero may income siya from that property. At kung siguro mangailangan man siguro, pwede niya i-liquidate yung mga properties na yan. 'Di ba? Pero hindi na nga po sa dating presyo. 'Di ba? Okay. May mga iba dito na parang fan talaga ng flipping. Kasi may mga iba dito kabayan kapdi sa parang ang daming nag-aano sa akin, ang daming nag-PM sa akin. Ultimo mga hindi ko kliyente, no.
fan na fan talaga ng flipping mismo. Ako kabayan kapits, hindi ko inaano, hindi ko minamasama no yung flipping. Ayan. So actually sobrang ano rin ako diyan. Parang one way para masari mong may success story ka sa property is ma-flip mo yung property, no? Pero kasi kabayan kapits, yung mga flipping kasi natin talaga, may mga ano yan, may kailangan ginagawa ng matinding pag-aaral na talaga. Hindi yung simpleng kuha ka, reserve ka, then flip. Minsan ultimong yung facing, yung kung ano yung unit number na lang, unit number. Oo. Kailangan ng matinding pag-aaral mismo, no? Pag kukuha ka ng unit for flipping. Okay. Pero sa panahon kasing ito kabayan ka updates, hindi sa inaano ko ang flipping, kinokontra ko ang flipping, pero sa panahon ito kabayan ka updates, may mga times talaga na it's healthy for us to keep the property or to hold that property. Kasi nga, nag-iiba-iba yung panahon, kabayan kapis. May mga panahon na maganda ang flipping, may mga panahon maganda ang Airbnb, may mga panahon maganda ang rental business. Nag-iiba yung takbo ng panahon, no? Pero ako kabayan kapis, naniniwala talaga ako na ano man maging plano mo sa property kinuha mo, ang magdidikta pa rin dyan ay kung paano mo inaral yung unit na binili mo. No? So, ganun siya kabayan ka updates. Not at all times flipping is the best solution or flipping is the only way, no, para kumita. Kasi yung mga iba nag-flip kasi nga takot yung iba sa atin. And yung iba parang pinakakuha ng consultant na hindi i-flip na nga natin ito, ganyan. May mga iba kasi ganun, no? Pero ako kabayan ka updates, sa lahat po na may mga planong mag-flip ng property, tignan nyo din po. Aralin nyo rin yung other side, no? What if hindi ko i-flip ito? What if ituloy-tuloy ko nga po ito? Tignan din natin yung brighter side. Kasi kabayan ka updates, parang sa akin, no? Pag nabenta mo nga siya ulit, baka hindi mo na kayang kumuha ulit ng property. Yun yung sa akin. Kasi sa mga nangyayari po ngayon kabayan kapits, sobrang ang dami na mga nangyayaring changes sa pagkuha ng property, sa mga memos namin ngayon, pahirapan. Parang dati-rati makapag-reserve ng property 15,000. Ngayon 50,000 na. And hindi ako sigurado what if umabot na nga po ang reservation ng bawat units natin is 100k na. Hindi ko sigurado. Parang papunta na po tayo doon eh. Umaabot na ng 100,000. May ano nga tayo, meron nga tayong 100k na reservation fee. Oo, sa mga 2BR, sa Seal, sa Sands, ang dami na rin kabayan ka updates. Pero sa akin, ako sa lahat po na may mga gusto mag-flip ng property ngayon, sa mga oras na to, no, think twice. Naniniwala ako na na parang if we really want to have a success story sa real estate or yumaman sa real estate, first, hindi lang dapat tayo nag-rely sa isang project or sa isang property. No? So, kailangan magkaroon tayo ng dream na kailangan, okay, kumuha ako nito, napaupahan ko na, kuha ulit ako. Yung dalawa, napapaupahan ko na. Yung rental income ng dalawang property, napaupahan ko. Yung part nun, dadalhin ko naman yung kita doon sa dalawang pre-selling. So, ganun kabayan ka updates. Ganun yung tamang pag-iisip mismo ng isang real estate investor na gustong kumita or gustong magkaroon ng success story. Hindi yung tipong kuha ng property, flip agad. Oo, kuha ng property. Akala ko yaman na ako. Hindi po ganun kabayan ka updates, no? We have to understand that this is business. Business po ito. Yes, maganda po ang real estate. Diyos ko, lahat nga ng mga mayayaman sa Pilipinas asa real estate, diba? Parang walang duda, maganda po ang real estate. Pero syempre, kailangan din na magkaroon ng magandang mindset sa buhay. Or when it comes to real estate, kailangan talaga
magkaroon din tayo ng tamang pagpaplano. Hindi lang yung parang kasi isa na ako, so okay na ako, stable na ako. Not enough. That's not enough. Hindi po yun sapat, no? O, yung iba kung ayaw kumuha ng property o kumuha ng parking. O, sabi ko nga po sa inyo, yung mga parking natin dyan. Diyos ko, paunti ng paunti, baka hindi nyo po alam, kabahin ka updates. Ha? O kaya nga ako nga, pag may mga kliyente ako na kumukuha ng unit, na-advise ko na po agad, kumuha ka ng parking kasi bago ka pa maubusan. Ang daming beses ko na sinabi ito. Hindi ako kuha ngayon kasi marami pa. Ayun, sakit talaga natin. Pero kapag naubos na, sayang. Kapag mura pa, ay, magka-araw din ako niyan. Pero kapag nagmahal na, sayang. Kasi yun nga, ayaw nating maniwala. Walang property na parang nagbebenta ng yung bumababa yung presyo, walang ganun. Lahat tayo paakyat, lahat tayo pataas. So, ako kabayan ka updates, if you are in a situation na parang gusto mo magkaroon ng talagang success story sa SMDC or sa property investment, siguro, tignan nyo rin po, aralin nyo rin po, kaya ko na ba? Yan. Kasi yun inaano ko muna, kaya ko na ba akong magdalawa? O kasi baka sinasabi nyo, ay naku, sabi ni Justin, kailangan marami, kuha ako marami, tas wala na akong kinakain, di ba? O medyo na lang, syempre, doon pa rin tayo, kung kaya na ba? Kaya syempre, sa akin kabayan ka, as your consultant, no? Kasi may iba pa sabihin, parang, hindi kaya mo yan, ganyan. Ako naman, parang, iwayin mo din. Kung may sobra ka ng konting-konti, o for example, may sobra kang 10,000, o di, yan yung i-invest mo pa ng isa. Pero kung wala ka na sa sobra, wag ka munang wag mo na kumuha. Mag-focus ka muna doon sa isa mo, and then pag napaupa mo na yung property na yan, I mean napa-loan mo na sa bangko, that's the time na kumuha ka pa ng isa. Kasi nga syempre, etong property na yan, sinusuportan na niya mismo yung sarili niya. Okay? So, kuha ka ulit ng isa. Pero kung alam mo yun, kung sobrang blessed mo naman talaga, kumuha ka ng mga 2 or 3, iba-ibang project. No? Kasi kabahan captains, again, walang yumayaman sa pagtatabi ng pera sa bangko. Even ang mga pera natin, ini-invest ng bangko yan sa mga properties, sa stock, sa lahat. Kailangan ma-diversify yung pera or yung investment. Hindi lang parang bangko pera. Walang makakating. Oo, yun lang po talaga yung akin na sabi. Kaya saludo po ako sa lahat ng mga kabayan ka-updates natin na talagang nag-uulog 2 property, 3, kasi talagang andun na yung time na dinedesign niya talaga nila yung kanilang magiging future. Siguro, mag-a-adjust ng konti, hindi makapagbakasyon, but still, di ba? Ito may nag-PM sa akin na parang sabi niya, kliyente po ito, hindi ko kliyente ito, no? Ayoko sabihin pangalan niya, nasa gold siya mismo, nag-invest, building B. Sabi na lang niya sa akin, just buti na lang talaga, nag-updates ka ng mga construction updates ng gold. Kasi diyan ko lang nakikita, parang every time na nangihinaan ng loob, every time na, alam mo yun, parang, nangihinayang ako magbayad, parang, kapag nakita ko yung property na hinuhulog-hulugan ko, parang, ito na pala yun. Yung 2 years ago na kumuha ako ng property, dati, sobrang baba pa lang niya, pero ngayon, ito na pala siya. Parang, ang sarap lang sa pakiramdam na tayo po ay naging instrumento. Sabi ko nga, parang in case, after nung sabi ko nga, once na turn over, Airbnb agad. Sabi ko sa kanya gano'n. Kasi nga, syempre, ang tawag ito, para siya na yung bahalang magbayad sa kanyang monthly, no, sa Airbnb. So sabi nga niya, kukuha nga po ulit siya ng isa pa. Sabi ko, basta yun, maganda. Ako kumuha po kayo ng isa pa, and mapag-coordinate nga lang siya mismo sa kanyang consultant, no. So, ganun. Akala niyo pipiratahin, di ba? Excuse me. Oo, hindi naman. Kasi mayroon pa rin silang communication ng consultant, no. So, sabi niya parang, yes, kukuha ulit siya, ganyan, di ba? So, yun lang kabayan ka-updates. Magkaroon tayo ng pagkaplano. Buksan natin yung mind natin, yung heart natin. Natignan kung kaya pa ba natin kumuha ng property, no? Or kumuha ng isa pang unit. Okay?
Kasi balang araw, kabayan kapis, hindi naman kami, mga consultants, parang yes, oo, of course, hindi ko naman ikakaila, meron talaga kaming, dyan, professional fee, but at the end of the day, kayo pa rin naman talaga ang uusad dyan. Kayo pa rin talaga ang yayaman dyan. So yun lang po. Kami mga taga-guide lang naman kami kabayan ka-updates. Wala. Parang yun lang po yung siguro yung may tutulong namin. May pilian namin kayo ng property. Tulungan sa pagpapa-urban, may papaupahan, ganyan. And then that's it. Kayo pa rin naman ang kikita dyan kabayan ka-updates. Okay, nako, ang dami nating usapan. Hindi ko alam kung naano ba natin yung parang random talks tayo ng kabayan ka-updates. Nga pala kabayan ka-updates, palambing nga lang pala. Nako, alam nyo, 51. Oo, 51 na lang po ang kailangan natin para po tayo nga po ay mag-road 2,000 subscribers na lang po sa YouTube. Oo, 51 na lang. Yes. Kung kayo po ay nakikinig sa ating Apple Podcast, ayan, please follow me on Apple Podcast. Okay? And syempre sa aking Spotify account, follow nyo rin po ako, and sa aking Facebook page, SMDC Kabayan Investments. Kung kayo po ay may mga planong kumuha ng property, mag-invest ng property, gustong humingi ng tulong, kung ano magandang unit or magandang property na gustong pag-investan, allow me to help you, please DM me on WhatsApp, that's 63-9152-814-355, 63-9152-814-355, and please make sure na mag-reply po kayo. Mag-reply po kayo pag natanggap, Diyos ko, may mga iba naman dito, ang dami-dami, ako kabayan ka-updates, ang dami-dami talaga, no? Bahala na lang talaga ang Lord sa inyo. Yung tipong pagtapos hingin ng detalye, walang thank you. May mga oras kami pinahalagahan, may pamilyang nalilimos ng oras sa amin, baka naman please. Anyways, kabayan ka, please, again, maraming salamat po sa inyong pakikinig mula simula hanggang dulo. Please don't forget again to subscribe to my channel, to follow me on Apple Podcast, Spotify, and YouTube Music and Facebook page. Okay? And tuloy-tuloy pa rin po ang mga updates natin next week. Ang sipag natin ngayon, talagang inaaraw-araw talaga natin ngayon ang mga updates. Oo. Ayan, palakpakan nyo po kabayan ka-updates. Talagang tiniis ang init. Talaga naman, sobrang tiniis ang init talaga. No? So, abangan nyo po yung mga next ko mga updates dyan. And abangan nyo rin po kabayan ka-updates. Meron tayong walkthrough. Ayan, Wednesday walkthrough. Fini-feature nga po natin dito yung mga SMDC projects na walkthrough. Ayan. So, abangan nyo po yan kabayan ka-updates because gusto lang din natin i-feature yung mga SMDC project in a walkthrough way. No? Na parang feeling mo nasa tripping ka, ganyan. So, inaaral ko na baka magkaroon po tayo ng one of these days, magkaroon tayo ng walkthrough video. Okay? Again, kabayan ka-updates, maraming salamat po sa inyong panonood mula simula hanggang dulo. Ako po ang inyong Bertol SMDC International Property Specialist Justin Archeda, na patuloy pong nagpapaalala po sa inyo kabayan ka-updates. Sabay-sabay nga po tayong lumipad, umangat at mangarap. Again, see you po ulit on my next podcast dito po sa nag-iisang SMDC Podcast.